Ngayon nga pala ay kakauwi pa lang namin galing trabaho. At dito nga pala sa vlog ko na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa namin pag uwi namin sa bahay. Pero bago nga pala ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Kebs Minto at sobrang taas ang pangarap ko. Kaya naman nagsisipag ako. Pagkatapos ko nga na mag-asikaso ng sarili ay kinuha ko na agad itong kaldero ng rice cooker. At ang sumunod ko na ginawa ay nilagyan ko na ito ng bigas. Para naman nang sa ganun ay makapagsaing na ako agad. Kung hindi nyo po kasi alam ngayon po kasi ay mag-aalas sons na ng gabi. Gantong oras po kasi lagi ang uwi namin galing trabaho kaya ngayon pa lang kami makakapagsaing. At matapos ko na makapagtakal ng bigas ay hinugasan ko na agad ito. Hinugasan ko nga pala itong maigi kasi itinuro sa akin ng lola ko nung bata pa ako. Nahuhugasan ko daw maigi ang bigas pag nagsasaing ako. Para daw nang sa ganun ay hindi agad ito mapapanes. Kaya naman sa tuwing nagsasaing ako ay hinuhugasan ko itong maigi. At nang matapos ko na itong hugasan at lagyan ng tubig na malinis, ay dinala ko na ito sa loob at isinalang ko na sa rice cooker. At habang nagluluto ako ng kanin sa rice cooker, ay maglalaba na din muna ako ng mga uniform ko sa trabaho. Puro uniform ko nga lang pala ang naka-schedule na lalabahan ko ngayon. Every other day kasi ako naglalaba ng mga uniform namin. At yung every other day na yon, salitan naman ang paglalaba ko ng uniform ko at ng uniform ni Jane. Pero buti nga ngayon ay meron na kaming automatic washing machine. Hindi na gaya dati na hirap kami sa pagmamano-mano ng mga labahin. Kaya sinikap talaga namin ni Jane na makabili ng automatic washing machine. At nagpapasalamat naman ako dahil kinaya namin na magkaroon ng sarili nito. At matapos ko nga na mailagay ang lahat ng labahin ko, ay nilagyan ko na ito ng liquid detergent. Liquid detergent nga pala ang ginagamit namin lagi dito. Kasi sinabi sa amin nung binili namin itong automatic washing machine, na nakakasira daw ng automatic washing machine pag ginagamitan ng soap powder. At nang matapos ko naman na maisalang na sa washing machine ang mga labahin ko, ang sumunod ko na ginawa ay inayos ko naman itong kabayo ng plancha. Kasi magpa-plancha dito si Jane ng mga uniform ko para bukas. Pagdating kasi sa pagpa-plancha ay mas magaling sa akin si Jane. Kaya naman si Jane ang nakatoka lagi sa pagpa-plancha. Tinutulungan ko lang dito si Jane para ayusin ang mga gagamitin sa pagpa-plancha. Kasi ganoon naman talaga dapat sa mga mag-asawa. Dapat lagi kayong nagtutulungan kahit sa anumang bagay. At nang matapos ko na nga ayusin ang sapin ng kabayo ng plancha, ay niyakap ko muna si Jane bago siya magsimula mag-plancha. Para naman ganahan siya sa gagawin niya. At para na din kahit papaano ay mabawasan ang pagod naming dalawa. Ang simpleng yakap kasi namin sa isa't isa ay nakakatanggal ng pagod namin sa trabaho sa araw-araw. Isinaksak ko na dito itong plancha. At pagkatapos ay isinet ko na din ito sa saktong tamang init nito. At nang uminit na ang plancha ay nagsimula na din agad-agad si Jane. At habang nagpa-plancha si Jane ay may naisip ako na iba talaga pag may katuwang ka na sa mga gawain mo araw-araw. Ang sarap lang din sa pakiramdam pag iniisip ko na sobrang swerte ko talaga sa kanya. Kasi siya yung klase ng babae na sasamahan ka sa lahat mapa meron man o wala, at sa hirap man o ginhawa. Masakit man sabihin pero sa panahon ngayon bihira na lang kasi yung babaeng ganito. Kadalasan kasi sa ibang babae kapag nakaranas ng hirap ay ipagpapalit na ang partner nila. Pero hindi ko naman nilalahat kaya wag ka magagalit sa sinasabi ko. Dahil ito ay pawang katotohanan lamang. At nang matapos na nga malabahan ng automatic washing machine ang mga labahin ko, ay hinango ko na agad ito. Inilagay ko nga pala ang mga ito dito sa basket ng mga damit. Ito nga din pala ang maganda pag may automatic washing machine ka. Dahil ilalagay mo lang dito ang maduduming damit mo. Tapos lalagyan mo na lang ng sabon at siya na ang bahala na maglagay ng tubig at siya na din ang mag-aanlaw dito. At makukuha mo ang mga damit mo ng malinis at medyo tuyo na. Kaya habang naglalaba ka ay pwede ka pang gumawa ng ibang bagay na gagawin mo. At nang matapos ko nga na makuha sa washing machine ang lahat ng nilabahan ko, ay dinala ko na ito sa terrace para naman maisampay ko na din ang mga ito. Sa terrace nga lang pala namin sinasampay lagi ang mga damit namin. Kasi hindi na naman kailangang mapainitin ang mga nilabahan namin. Kasi once na matapos itong labahan ng washing machine ay makukuha mo na itong tuyo. Kaya konting sampay na lang ang kailangan sa mga ito. Dito ko nga pala sa tapat ng aircon isinampay itong uniform ko. Mainit kasi ang singaw nito sa labas kaya naman wala pang 15 minutes ay tuyong-tuyo na agad ito. At nang matapos ko nga na maisampay ang uniform ko, ang sumunod ko naman na ginawa ay naghanda na ko ng uulamin namin ngayong gabi. Dalawang masarap na sardines nga pala ang ulam namin ngayon. Nag-crave kasi kami parehas ni Jane sa sardines. Kaya naman siguradong hapit na naman ang kain namin nito. Sobrang sarap naman kasi talaga ng sardines. Kaya hindi ko alam kung bakit may mga taong hindi nasasarapan at nandidire sa sardines. At para naman dun sa taong nag-vlog na diring-diring kumain ng sardines, bakit naman ganun ang ginawa mo? Pinandirian mo yung pagkain na sumalba sa maraming mahihirap at nagugutom na tao dito sa mundo. Pero sige sabihin na natin na baka content mo lang yun. Pero naisip mo ba na maaaring mapanood yung video mo ng maraming kabataan? Sa tingin mo ba magiging magandang halimbawa ka sa kanila? E paano naman kung yun lang talaga yung afford na ulam ng isang tao? Sobrang sarap ng sardines para pandirian mo ng ganon. At mabalik na nga po tayo dito sa vlog ko. Nilagyan ko nga pala ng kalamansi itong sardines para mas lalong sumarap. At nang matapos ko nga na may prepare ang pagkain namin. At nang matapos din kami sa lahat ng gawain namin, ay kumain na din kami agad-agad para naman makapagpahinga na din kami agad. Dahil maaga na naman kaming gigising bukas para pumasok ulit sa trabaho. Sobrang sarap na nga ng kain namin dito.
dito. Dahil na din sa masarap na sardinas na ulam namin. Kung sa iba ay normal at simpleng ulam lang ang sardinas, sa amin po kasi ito ay isang sobrang sarap at blessings ito sa amin. Kaya maraming salamat po Panginoon dahil po dito sa biyayang pagkain na pinagkaloob niyo po sa amin. At magpapasalamat na din ako sa mga taong sumusuporta palagi sa amin. Pasensya na po kayo mga ma'am and sir dahil hindi po ako makapag-upload ng vlog ko araw-araw. Dala na din po kasi ng sobrang kabisihan sa trabaho. Pero kahit na ganun sana po ay patuloy niyo pa din po kaming suportahan. At kung hindi ka pa naka-follow ay pwede mo ba akong i-follow, like and share? Dahil ang simpleng pag-follow, like and share mo sa akin ay malaking tulong na ito sa amin. Dito ko na nga din po pala tatapusin itong vlog ko. Dahil matutulog na din kami. Maraming salamat ulit dahil nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay mo. Yun lang. Bye-bye.